Okay, mayong aga sa tanan. So, welcome sa atong panimbahon. Antes kita magsugod, ginapangabay ko matanan sa pagtindog, kag mga muyota sa aton pag-aman sa atong mga kagalingon. Okay, para sa aton opening hymn, Blessed Assurance. We sing, Blessed Assurance, Jesus is mine. Oh, what a fortress of glory divine, narrow salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect salvation, perfect delight, visions so brighter, no birds at my side, angels descending, bring from above, echoes to mercy, whispers to love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Katindog na balihog. All is at rest, I am my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Psalms 117 verse 1 to 2. Oh, praise the Lord, all you nations, praise Him, all you people. For His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. Mga muyata, amay namon na balaan, Ginoo, salamat sa ngation na imuging hatag, makasimba kami Lord sa imo, salamat sa bagong nga kabuhi. Ginoo, ikaw Lord magpakatunga sa amon subong nga adlaw. Nang iaman namon mga tagipusoon kag pangunahuna, updi kami Lord sa amon pagsimba, kaghatagi kaalam ang imo alagad Lord sa pagdala sa imo pulong. Salamat sa pagtipig sa imo Lord, tipig na nimo Lord sa amon sining bisan may pandemic, kag Lord giyahe kami Lord kag patawara kami Lord sa amon mga paglapas. Ginatugyan namon sa imo tanan-tanan, Jesus name we pray. Amen. Okay, next hymn, Count Your Blessings. Tempest rolls, when you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one, and it will soon
what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with a load of care? Just a cross and heavy you are called to bear. Count your many blessings, ever down will find. Receiving as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth unsold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Buksan tayo mga Bible. Genesis chapter 3 verse 10 hasta sa verse 19 10 to 19 of Genesis chapter 3. Mga tinduto tanan palihog sa pagbasa naton sang pulong sa Ginoo. Basa naton ni sang sinabtanay. Una ko sa verse 10, sunod ko mo sa verse 11, kag duman ta sa verse 19. Ang pulong sa Ginoo nagasiling siya diri. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. And the man said, the woman whom thou givest to me, to be with me, she gave me of the tree, and I did it. The Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, your servant God. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. And I will work enmity with thee and the woman, between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake, in sorrow shalt thou eat it all the days of thy life.
Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. Doon ta verse 19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shall thou return. Kabay pang Ginoo magapam sa pulong, magaling ko papalihog, magapray kita. Libing barahan kag langito namon nga amay, dalawang ikaw sa amon sa sigid nga adlaw nga kami Ginoo makahimo sa pagpangalagad dira sa imo. Salamat Ginoo sa dako nga kigayunan nga nanginamo naman sa liwat nga kami makasimba sa espiritu kag kamaturan. Walay sa payan Ginoo sa tagsa ka mga kabudlayan. Ginoo nagakasubo kami nga hindi makatipon ang tagsa sa pagsimba karon. May mga kasimbahan Ginoo sa karon nga sirado, wala pagtililipon, especially Ginoo ang whole Sipalay area. We are praying, Father, nga ikaw gid ang magabuli Ginoo. Kaya kabay pa nga ikaw ang padayon nga mag-intervene sa among Ginoo nga pungsod, sa among kalibutan, especially Ginoo sa padayon kami sa pagpakigbato sining virus sa COVID-19. Father, forgive us for all the iniquities that we have done in the presence of God, and make us, Father, worthy to worship you in spirit and in truth today. And Lord, we pray, nga kabay kagid ang maghahatag sa kusog, magpalig-on sa tatagsan nimo ka mga kanakan. Kaya grabe sa Ginoo sa mga alagad nimo sa ginadlaw. Nagay pa yung Ginoo sa imo kabay pa, ikaw gid magpakamay Ginoo sa tanan nga nagapigupod sa amon nga pagsimba karon, sa tanan nga nagapamati sila tagsa ka mga panimalay, pagi Ginoo sila tagsa ka mga Tarsus Religious, sa 96.5 FM. Kaga sa among tanan ng mga viewers, Lord, we pray, ikaw gid mag-bless Ginoo pagman sa mga katuran sa Kaling Baptist Church. We are hoping, Father, by next Sunday, makabalik kami, makatipon kami sa tingog sa pagsimba Ginoo sa imo, kupod sa pagsunod gapon sa aming protocol na ginasunod pag Ginoo sa ginatag sa amon sa amon Department of Health. Lord, we pray, ikaw gid mag-upod sa amon sa ginadlaw. Katagaw sa amin ang bukas ng ating pusoon, kada pangunana sa magasimba kami Ginoo sa imo, sa magatuon kami sa punong nimo. Ginoo, kabayo kami na hindi mayag ang aming kaaway na magtuon kami sa imong pulong. Gitagaan kami sa mga kasablagan, sinigid niya adlaw before we start sa among pagsimba karon. But Lord, thank you na hindi sa Ginoo ang nagdaog, kundi ikaw sa gyapon ang magdaog sa among pagsimba Ginoo. Kabay pa may nga matuod gid ang pulong nimo karon nga mga palatunan magataginis sa pagtudlo sa amon, pagsabdo sa amon, kag magbulig sa amon Ginoo sa amon pagpangalagad sa imo, magbalik kami sa matutuod nga pagkilala sa imamay. Ug Ginoo ang amon nga pungsod, ang amon nga government, amon government officials, we pray for them. Kabay pa ikaw gid ang malatay sa kusog, magpalig-on sa pagtubang sa mga problema sa amon nga pungsod. Kada sa Father, we pray sa tanan amon nga mga OFW, kabay pa ikaw gid padayon man nga maghatag Ginoo sila sa kusog kag magatipan sila tatag sa kamatrabaho. Bless Father today, and we pray ikaw magagamit sa amon nga leader, amon nga operator, ang amon Ginoo nga holiness, ang kuhay ito naman karon. Lord, be with us, and kag Ginoo maghatag sa amon sa pusoon nga mabratunon sa mga pulong kag pag-apply sa ni Ginoo sa matatag sa mga kabuhi. Gamita ka tanan na may sige adlaw. Ginabalik namon ang tanan nga kadayawan, ang pagpasalamat sa ngalan sa Manuwa si Kristo Jesus. Amen. Hatag tagtion sa tong kuhay.
Good morning. Salamat sa Ginoo nga makahimo ta sa itong pagsimba sa singa tinion. And we thank God sa iyagid nga kaayo no sa atong tagsa ka mga kabuhi walay sapayan no may mga problema kita no sa aton nga connection and sa aton nga mga gamit especially for our live broadcast today. Ang aton gamay nga transmitter hindi gana. Ang aton nga FB page wala live nga format and I don't know kung ano ang problema. At then kahapon okay pa man siya but I received a lot of warnings from Facebook admin because of the copyright nga ginagamit naton sa aton nga program. So warning for us no tanan nga mga host starting ining adlaw sa inyong new gen wala na music nga may mga copyright, especially those music ang mga English na to na music mabalik taluat sa Ilonggo kag Cebuano no para nga safe kita sa aton nga mga programs. And thank you so much now with damo problema o ining aga nga na-encounter naton because I know that our enemy don't want us to study the Word of God live, especially with the very touchy subject for us today. And we'll study about what the Bible says about gambling. And I know nga ini nga subject tama ka-touching nga subject kag hindi maluyag no ang aton nga kaaway that we will study for this and tulokon naton kung ano gid ang ginambal no sang Bible about sang aton nga sining pagtuon about gambling. Now, we'll start our study no sang pulong sa Ginoo. And ang aton nga text no ginbasa gina ang Genesis chapter 3, one of the passage nga aton atunan. We have a lot of passages nga pagatunan about this subject, gambling. But what the Bible and the gambling, ano gid bala ang gambling? Kung gambling, what the Bible says about gambling and how we defined gambling. Kaya para nato ni define ang gambling. Ano ang iya nga simple nga definition sang word nga gambling? Ano ang pinakasimple nung nga definition? Okay, ara sa ato nga screen. A simple definition of gambling, nakuha naton from the Random House College Dictionary. Okay. Ay, ara na aton nga simple. Pasensya mo wala ko clicker, okay? Sige, Jay. Okay, thank you. So, wala ko clicker today. No, ay ginitagalan instruction naton nga operator siya nang bahala no sa aton nga presentation. Simple definition of gambling. Paano ito ni-define ang gambling? The Bible and gambling. Anong yung definition? A very simple definition ng gambling from the Random House College Dictionary, page 542. If you want to check out this definition. And pinakasimple, paghampang naton mga tanan nga hampang or chance or stakes, tanan nga hampang basta involve ang kwarta, involve ang bayad, involve anuman ang aton ibayad or anuman ang imo itaya, that is gambling. Very simple. To play at any game of chance for stakes or stake or rest money or anything of value on the outcome of wager, any matter or things involving rest or hazardous uncertainty, that is gambling. Okay, basketball, hindi na gambling basketball basta wala posta. Pero nagpostaan na ta, that is gambling. Badminton, Kuya Kyle, badminton, hindi na gambling basta wala posta. Pero mapostaan na ta, that is gambling. Any game, any activity, basta gani, may ara na nataya, that is gambling. Some insist that in Acts chapter 1, verse 23, the Bible is with you. You up there. Because damos ni ang nag-insist, nga ina ang
passage naga-allow sila nga maghimo sang gambling kay wala na sa ato nga screen. So look at the Bible in Acts chapter 1 verse 23. Kay mo makita dira ang ginambas ang passage, and isa ini sa mga passage nga aton nga tulokon kag tagaan naton sang igtulopangod no sa aton pagtuon. Verse 23 of Acts chapter 1. Because many insist that this passage nagapanugod sila to have this kind of pagampang, sugal. Okay, verse 23 of Acts chapter 1. And they appointed two Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Mattathias. No, according to them, sila gaya na sa Bible, nagpili sila. And they choose duha ka tawo. And they insist, ngina siya, isa sa mga ginagamit sa ginatawag naton pagsugal. But no, it was gingamit ni Jesus to magpili sila agod magbulos sa kay Barnabas. Magbulos dira sa ilang mga himuon agod mangin kompleto liwat ang ilang mga disciple. Now, you look at there sa passage. Ang passage wala nagpanugot sa aton nga maghimo sang gambling. Another, much of our people today, nakakatutulukon, next nga slide, kung nato talapang doon ang kamaturan, madamo sa mga katawuhan karon, especially for us Filipino, ginasalig naton dira ang aton nga mga kaugalingon. And many people, many Filipino today, and currently obsessed with gambling. Obsessed sa gambling. Ang ini nga survey ginkuha naton from Mr. Money, Mania, and Morals by Starkey, 1964 pa nga survey. In 1964, about 50 billion or million ang imo makita ang mga tao, mas dako iyaan nagasulod nga kwarta sa halin sa sugal sang sa mga companies, sa madlag ko nga mga company. Annual income nga makuha sa gambling. That's why nagagasto sila ang aton pungsod, ang tanan nga kapungsuran, nagagasto sila sa gambling nga mangin legal. Legal ang gambling. Take note, hindi tanan nga legal sa kalibutan, legal sa tubangan sang Dios. Kay legal sa Ginoo ang gambling, and you say, Pastor, legal na ang ginimo, kay legal ni nga gambling. No. Hindi na legal sa tubangan sa Ginoo. Not all legal in the world, legal in the sight of God. Much Filipino currently obsessed with gambling. Hindi lang sa mga teenager. Okay? Giuntat ang sabong, pero online, sige. O, diba? Doon damo gyapon naga-sabong online. Damo gyapon, tantanan na lang, halos tanan subong ara online. Hindi lang teenager. But dari around sa pasigi nato nga pagtuon, masapon nato na ang ini nga pagtuon naton, not only the teenager is addicted with gambling, but 1 out of 10 is adult. And once nga adult, magsige na siya sa iyang gambling, then naging addicted na siya sa sugal. Ano natabo? Damo mga problema nga nagalabot. 50 billion is spent annually on gambling. And that is statistics igawa naton gikan pa na sa 1964. Ari ang current, and ang pinakalapit 2006 nga survey. About 2006, some more recent figure amount raised to 2 to 500 billion. 2 to 500 billion spent annually on legalized gambling. Imagine mo kadako sa ilang ginagasto agod maging legal ang gambling. Now, tulo ka bala. Next na slide. Makita mo na ang next na slide kung paano naton masapuan ang ini nga maturan about gambling. Isa sa mga libro, tama ka dedicated nga kamatuoran about gambling, informs us the total taken away from the public. Okay? From the public. Ginkuha na totally. Dako ang nakuha sa aton pungsod, greater than i-combine nimo ang tanan nga mga tax sa aton mga General Motors, General Electric, mga companies, mas dako gyapon ang ginahatag nga tax sang gambling. Pagkor, pila ginatag nga tax ang pagkor sa Pilipinas, tuman nga dako. That's why
ginaligal ang gambling. That's why ngayon hindi pwede magtipo ng tanan-tanan no sa mga last legal pagid nga I think no legal tuig wala sang pagdilipon ang mga mall, wala pagdilipon ang eskwelahan, wala pagdilipon, pero ang sugalan sa Manila tipon. Anong rason sa government? Dako na niya ang tax sa gasulod. Sa mga churches. Ang mga churches wala tax. Pila naman na masulod sa government from the churches. That's why churches close. Di ka matingala nga pang sarado mga simbahan. Wala man talaga tax. Wala ko ang government dira. That's why sarado. That's why sarado mga simbahan. Now, gambling in our country is greater than dako iya ang iya nga tax sangsa i-combine mo ang tanan nga mga companies. In fact, more than the combined profits from all 100 largest companies, mas dako gyapon ang kwaon nga tax from gambling. That's why gambling is legal. Now, a large number, dako nga kamatuoran matadre. Next slide. A large number of cities and municipalities karon sa aton nga mga syudad, sa aton mga munisipyo, no, sa aton mga banwa ka mga syudad, a lot of numbers damo karon determine gambling to lotteries, etc. Gisla nila ang mga ngalan to generate revenue. And pinakasakit mo ni, many Filipino never think about gambling from the standpoint of right or wrong. Wala na nilag na lang tao ya. Kay abi na naton tanan only Filipinos but halos tanan nga involved sini. Wala sila pinsar nga inagali hindi na nami. Hindi na husto. From the Bible, from the standard, from the Word of God. Gikan diri sa pulong sa Ginoo. Wala na lagi lang tao between right or wrong. And calling gambling, gaming, as cleverly remove much of sa madamo nga mga bagay, especially sa mga kabataan. Gimo lang langalan gaming. Hindi naman na sa gambling kay gaming naman. Now, dahil karon ato makitaan, including sa mga churches today nga nagahimo sang bagay nga ini, and this is also part no and kabahin gyapon sitwag naton gambling. Next na slide. The Bible and the gambling, bingo. Bingo is a big money generator in the number of religions. Bingo. Do damo ginaya. Dako na ang makuha. Now listen. Church raffles where money is at stake in order to win money is common and seldom questions by many religionists today. Gaparapol ang simbahan. And ang raffle magadaog sa kwarta, also gambling. That's why damo ang nag-suggest pastor maparapol ta, hindi pwede, hindi magsugot. Because raffles is one kind of gambling nga ginahimo sa churches. Ginahimo naton sa mga religion, sa atong tanan nga mga churches, but ina siya gyapon is a form of gambling. Wala lang nato nakitaan kay wala man sa may nag-question kay nagparapo ang church, but still gambling. So what if it is gambling? Some argue the money is for a good cause. Ang kwarta nga gamit naton para ni sa building sa simbahan. Ang kwarta gamit naton para sa project simbahan. Kung ano ang aton makwadra, ang tanan ngina makadto sa aton nga charity work for a good cause. Kay tungod nami kadtuan niya, okay lang gyapon ang gambling? No. The Bible still no. If we believe the Bible, we must follow the Bible. Because the Bible is, kailanon hambal Solomon, pangabudlayan bugid. Trabahuan mo. Hindi ka magpahapos. Because the money is for a good cause, okay lang. And some of my brethren gamble. Iba naton mga utod. I have also brothers nga nagasugal. Yes. Kagabalugos na.
Damo kita ng mga utod nga gihimo sini. Upon entering sa mga basketball or other tournament in order to win a prize or pursue that prize, that is gambling. Gindesign ang tanan ng mga games ngina agud nga i-promote ang socialization sang teenagers. Problema, example, mahimo ta barangay league, basketball league. Ang disenyo sang barangay matipon ang tanan nga pamatanon agud maghampang kag ma-develop ang ilang nga social life. Pag-abot sa mga team, nagpinustaanay na. That is gambling. Sila sa mga pastors. Pastor, amon posta, soft drinks. Ilang man ako na soft changi, hindi ka magbayad. It involves some money. So ako, against ako sa mga pastors nga nagampang, nga nagabayad, nagaposta. Because that is gambling. And ang Bible, nagapa-discourage sa aton when it comes to gambling. Dapat kita maging careful no sini nga mga bagay because the Bible tama ka stricto para sini. Now, ari number 1. Tuwagon number 1. The Bible and gambling, what the Bible says about gambling. Number 1, gambling violates God's legitimate laws of obtaining money. Gambling violates God's legitimate laws of obtaining money. Anong ginambas ng Biblia? Agud makakwarta ka. Ano ba sa Bible? If you look at the Bible, there is the law of labor. Lutuyo ka ang kamaturan. This is the law of labor. Genesis chapter 3 verse 19. Look at there sa atong screen. Okay? Ara dira sa atong screen. There is the law of labor. Next. Next. Okay, delegate. Okay, next. Sige, next. Click lang. Ang next. Naghang? Ha? Oh, wala sa ako nag-next eh. Okay, so that's a problem today. Gambling violates God's legitimate laws of obtaining money. And then, number 1, nga passage that there is the law of labor. Genesis chapter 3 verse 19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread. Kaya na doon magpangabudlay. Kaya mo magpabalhas. Agud nakakaon ka. Kaya na mo magtrabaho. Okay? I-out na i-out ang imong presentation. Okay. Sige. Okay, dali kita. So, ano na ito na nun? Till thou return unto the ground, for out of it was thou taken. For dust thou art, and unto dust shall thou return. Okay? So, kutulo ko mo ang inang passage. Now, in Genesis, okay? Sige, next lang. Next. Okay. Amo na pag-click mo sang verse. Genesis chapter 3 verse 19. Kung naman ang passage, masapan mo, sige, i-click lang ang verse. Tulog na ito ng passage. In the sweat of thy face. Tulog ka bala. Thou shalt eat bread, till thou return unto the ground, for out of it was thou taken. For the dust thou art, and unto dust shalt thou return. Now, tulog ka ba ang ginagabahin? Yung hindi mo tulukon from out of the dust na click mo ang passage, di ba sa screen? Okay, salamat. So, hindi siya mag-click. Ako na lang nakaroon maliwat. Okay, so araras yung mga Bible. You have Bible with you in your plungkuhan dala, damot na Bible. Look at there. Arang Biblia. There is the law of labor. Ang problema sa matao today, winaton hapos lang. Kananon pa hapos sa permi. Basta lang ang muning pinakadasig, ang muning himuon. But there is the law of labor. Ephesians chapter 4 verse 28, let him that stole steal no more. O kamo nga napangawat, di na magpangawat. Okay? Yan mo ni pinakahamba sa Bible. Let him that stole steal no more, but rather let him labor. Magpangabudlay ka. Magtrabaho ka. Working with his hands the thing which is good,
that he may have to give to him that needeth. Nga nakita niya maangko na to ng atong ng lanon pagi sa pagpangabudlay. Tulugan na to ng passage. Therein, number 2, the law of exchange. There is the law of labor, and next, the law of exchange. Tulugan ang pamba sa Bible. Matthew chapter 25 verse 9. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us in you. But go ye rather to them that sell and buy for yourselves. I-next na lang, G. Hindi na pag-click ang mga verses. Okay, i-next lang. Nagod magwa sa screen. Oh, next. Why hindi gagawa sa screen? Oh, sige. Baylan na ang screen. Baylan ang screen. I-out mo liwat kag i-present. I-out mo presentation and i-present. Then dapat mo ang passage. Okay, so the passage in the Bible in Matthew chapter 25 verse 9 is the law of exchange, law of labor, law of exchange. Then look at there, sila niya, verse 9. But the wise answered, silang sa ngayon nga tao, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but you, go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Kato sa gabligya, ka magbakal ka. Wala di sang enough nga pagkaon. Kadto kay kulang di pagkaon para sa imo kag para sa akon. Sige, next lang. And then kadto dito kag magbakal ka para sa muglingon. Sige. Good? Sige, salamat na lang. Grabing nga ton nga hindi mo gusto maglantos ng gambling that is the law of exchange. And then the law of love. There's also the law of love. Kung tulog ko na sa Bible, gambling violates God's legitimate laws of obtaining money. The first law, the law of labor, the law of exchange, the law of love. Ephesians chapter 4 verse 28. Kung tulog mo ang Ephesians chapter 4 and verse 28, sila niya, let him that stole steal no more. O kamo nga nagapangawat, di na mo magpangawat liwat, magpabudlay kamo, magtrabaho kamo. Okay? And then about John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. That is the first one. Unang ginviolar sang gambling. The law of the Bible and the gambling violates God's legitimate laws of obtaining money. And then number 2, kung natutulog ko ni kadwa diri ginabas sa mga passage, number 2, gambling involves tragic waste. Okay, alin na tabos ang gambling. Gambling involves tragic waste. Material things are to be used for the glory of God. Okay? Okay, number 2, kung natutulog ko, material things gamito naton para sa pagimaya sa Dios. Pas pagimaya sa Ginoo. Material things are to be used for the glory of God, not squandered away in gamiton tanaya ang kwarta sa pagdaya sa Ginoo, sa pagimaya sa Ginoo, hindi sa aton nga pagsugal. Kag ibayag-libayan lang kag isugal. What the Bible says. In Luke chapter 16 verse 9, the slot machine called one-armed bandit for a reason. Kung itulukon ang inigabahin. Kung itulukon doon ang passage, in verse 9 of Luke chapter 16, and I say unto you, make to yourself friends for the mammon of unrighteousness, that when ye fall, they may receive you into everlasting habitations. Tulo ka bala ang ginabasa ng Biblia. And then, balikon mo liwat ang Ephesians chapter 4 verse 28. Utod, there will be a sign. A sign once close, dama ka close sa aton inigabahin ina nga machine. Mayara lang isa ka dako nga machine, subong. Magato ka sa gisano, damo da sa mga hampangan sa dalom lang. Pag sulod mo sa entrance, damo da mga hampangan. And ibuta mo da ang imo nga coin. Sulod da coin mo, kag dira mo maghampang-hampang. Ginausika ta lang kwarta da. Pila ba ang value sa isa naka-coin nga pabayluhan mo? 5 ka pesos.
magluwas ay nang ginakit kuwit ni Alex nga kwaon nga mga tidibag may kwaon gid ya. Bilang mga machine din hulugan lang hampang-hampang ka lang trutiro ka da ordo ka da because ang subong ang gambling ginabulag games na lang. So games niya pastor hindi niya gambling, games na lang. No. Material things ginhatag sa Ginoo gamiton naton to glorify God, to honor God. Hindi agud nga usikan, hindi agud gamiton sa hindi maayo nga bagay. Utod nga grabe ka pigado ang mga tao karon. Nga damo gid sa aton grabe ka pigado, grabe man sa aton kaya damo sa nagastuhan. O damo ta gina pamahaw, panyaga, panyapon nga daan ng 20-20. Alas 8, alas 11, alas 3, 20-20. Itatlo na ka 20-20, sa sinta na. Ibagan mo sa sinta pagkaon sa pamilya mo, nakaon pa sila sa ikaw lang. Okay lang magdaog ka, ipilipaw ka, nagdaog ka. Ang daog ko alas 8. Ano numero? 26:30. Nagdaog ko 26:30. Alas 8, alas 11, alas 3. Sigurado ka dadlo magdaog ka. Kung di ka magdaog, tipo na imo sa 60 pesos kada adlaw wala. Isa bulan pila na tipo no, isa bulan. 30 times 60. Pila tipo mo in 1 month. O di ba? Gina ka baka na bago nga motor, baka ka na bagong washing machine, baka ka na bago nga gamit. Nagdaog ka 5,000, pila ka bulan mo nga sudsagod si mo numero. And yet, daog ko, yes! Rambol, target! Target ka da? This is what the Bible says. Nga damo ang naga-problema, damo naga-pamigado tungod sini. Pastor, legal ni. Yes, legal sa kalibutan, hindi legal sa Biblia. Not legal in the Bible. Again, take note. Not all legal in the world, legal in the Word. Okay? Hindi tanan legal sa kalibutan, legal sa pulong sa Diyos. Another thing, nga ito makitaan, second to the last, gambling involves covetousness. Okay? Gambling involves tragic waste. And then thirdly, gambling involves covetousness. Okay? Pwede mo na sa screen. Gambling involves covetousness. Kaya I want you to notice sa nga mga word nga gingamit sa Greek for us to understand nga ang gambling gali, it involves covetousness. In that Greek word, epitomeo, okay, epitomeo, one word translates covetousness. In the New Testament, in a compound word consisting epitome or epitomai, o demo kita ang inang word, and upon that word thomos, epi and thomos, this passion, epi, upon, and thomos, passion. Now, when you tulokon, i-fix naton ang passion sa bagay, epitomeo vividly often surrounds the gambling climate. This is my passion. Arang passion mo dira. Tulo ka bala ang ginagabahin. Hambal dira sa passage in Romans 13 verse 9, for this thou shalt not commit adultery. Okay? Not commit adultery. Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Thou shalt not covet. And that word covet, naginabagda sa Romans 13 verse 9. From that word, epithomeo, kag amo na ginagamit naton karon, passion. Upon the passion of men. That's why, gahimo ta sa bahin. Greed and avarice and characterize gambling. Characterize gambling from tossing of dice. Ano mga dice sa screen? O, ito daw mga dice. Tossing of dice or gain in a dark alley to multi-million-dollar whale lightened gambling palace. Di ba? We enjoy it. Ina mga pagtustos aton mga dice sila. Ano nang ginagamit natin nila, no? Longgong, bingo, o nangabula sa literasang B38, ikaduha ka bola, ikaduha bola. Grabe na. O sika mo lang kwarta mo to eh. O, diba? O sika mo lang ang kwarta mo.
Gambling involves covetousness. Utod, adultery, hindi lang na siyang sexual relationship between married person. There will be spiritual adultery. Ginbuslan nimo ang Ginoo sa imong pusoon from that passion. Passion sang sugal. And that is what the Bible says. The Bible says gambling involves covetousness. And then, katapusan, gambling is wrong because of its fruit. Anong bunga sini? Ano ba lamang ang resulta sini? Now look at the Bibles. In Matthew chapter 7 verse 20, wherefore by their fruits ye shall know them. Mabalaan na ito na pagi. Okay. May mga natawa ng bal. Pastor, nabato ko kami balay pagi sa STL. Nabaka kami silakyan pagi sa STL. Baka kami baroto sa STL. Okay, no question about it. Spiritually, anong bunga sina? What the Bible says, gambling is wrong because of its fruit. Jesus said, wherefore by their fruits ye shall know them. And Edgar Hoover said, gambling is a vicious evil. It corrupts our youth and blights the lives of adults. It becomes the springboard for other crimes, embezzlement, robbery, even murder. Okay? Amo nang iya resulta. Ang resulta siya, tungod sa gambling nga gambling, damo kawatan. Mga wat man na para may sugal. Damo pinatsanay. Kay kung nadayaan siya sa ilang hampang, ang resulta siya na patsanay. Isipay lang ng patungay batuhay, patungay bato. Huwag ka na kwarta, bato na lang. O isipada, pila da ako ni patong si mo da. May 30 na patong, pila nakapatong da. Pag di magbayad ng dispalko. Huwag dispalko sa ibang bagay, di sa sugal. Hindi pinatay. And that is true. And Edgar Hoover, gambling is a vicious evil. It corrupts our youth and blights the lives of adults. It becomes the springboard for other crimes, embezzlement, robbery, even murder. Utod gani gugma. Tulukab lang. Ang ginambas sa Biblia about gambling. Kung itulukon ang nabas sa Bible about gambling, then basa pa nato diri ang ining mga pila ka mga kamaturan about gambling. Now look at there. As review no sa aton nga pagtuon sa pulong si Ginoo, gambling violates legitimate laws of obtaining money. Okay, the law, there's the law of labor, there's the law of exchange, the law of love, and then gambling involves tragic waste. Material things are to be used for the glory of God, not squandered away and gambling. A sign, ara mga machine sa tumakitaan, damo sa mga machine, as game naman ang pananawag nila. But that is gambling. Gambling involves covetousness. Epithumeo is a verb, we can translate sa New Testament, covetousness. Apan sang aton nga tawag passion. Upon or passion. Ngayon mo natin din. Abatsaga natin Arakalipay natin din. And then gambling is wrong because of its fruit. And Jesus said, wherefore by their fruits ye shall know them. And Edgar Hoover said, gambling is a vicious evil. It corrupts our youth. It blights the lives of adults. It becomes the springboard for other crimes, embezzlement, robbery, even murder. Na mga utod gani gugma. After we know what the Bible says about gambling, ano ang imo nga response to the Word of God? How would we respond to the Word of God? It is respond naton sa pulong si Ginoo positively that Lord, starting today, itipuno ko na lang ni for my family. Hindi na ko ni pagamito nga kwarta nga manginwala siyang pulos. Tipuno ni nga kwarta God nga magamit na kon to glorify you, to praise you. Or sila, imo lang na ya pastor.
Amon man na di. Listen, this is from the Word of God. If you believe God, if you believe the Bible, back to the Bible, sundon ta kung ano ang ginhambal sa Biblia. Kay kung ang tao wala nagabas ni, kung ako wala nagambal ni, that pwede kang hindi magsunod sa akon. Sino yung sundon mo? But this is from the Word of God. The Bible says, gambling is wrong. The Bible says, gambling involves covetousness. The Bible says, gambling involves nag-violate sa legitimate laws of God. Then, what is your response? How we respond to the Word of God? Ara si mo utod kung paano ka mag-respond sa pulong sa Ginoo today. Shall we pray? Lord, salamat gid sa imo patay sa amon sa oportunidad. Nga na makatuon kami sa pulong nimo. Salamat sa imong pagpanumdum sa amon. Salamat sa imong pagsabdong sa amon. Father, your word is very sharper than any two-edged sword. Kaya nagadulot ini sa amon tubtob sa kaunuran sang amon mga tulan. Masakit ng imong pulong Ginoo, but we need to study it for us to know. Agud mabalik namon ang among tutuod nga kang tanan si Mamay. Mabalik namon ang tutuod nga pag-alagad si Mamay. We know, Father, nga naglatabo sa amon kalibutan karon is a lesson for us. Agud ma-remind kami Ginoo nga ikaw gid lamang ang amon dayawon, hindi ang mga butang nga ginhimo nimo. Ikaw lang lamang amon sibahon, hindi ang mga butang nga ginhimo ni Mamay. Help us, O God, and teach us, Father, that material things gamito namon to glorify you, O God, and to worship you, O God, and have no passion for it, but our passion, ginawa mo nga passion, aragid lamang sa imo amay, kag sa matao nga wala pa nakabati sa mga pulong nimo. Buligi kini Ginoo, kabay pamay nga kami tanan karon nga nagapamati sa pulong nimo, mayara kami nga right nga respond from your word. Ang amon nga mangin sabat, amo Ginoo pagpag-o sa among kabuhi, ang pagbalik namon sa pagtutuod nga pagpangalagad si Mamay. Giyahi kami Ginoo, makasasala kami. Hindi kami Ginoo perfect. We are trying to be perfect, but we are not perfect, O God, and we commit sin. Father, forgive us kung nahimo namon ini. And now, Father, ginabatan namon ang pulong nimo. Buligi kami Ginoo to renew sang amon commitment, relationship, pagpangalagad na si Mamay. Bulitan na namon nga mga kopdanan sa pagsimba karon. Inapo namon ni Kristo Jesus. Amen. Salamat gid kaya ito nga papayon si Kyle sa pagkuha sa ito nga tithes and offerings with a special number. There is peace in Christ when we learn of Him. When the love He felt for us, when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we live the way He is, there is peace in Christ. He gives us hope. Peace in Christ.
Magatido tanan palihog. Katanaton ang doxology. Sing. Father, we thank you sa imong blessing, ginhatag sa tatagsa. Salamat Ginoo sa imong katutom kagayos tagsa nimo kamakanakan. Ikaw magapramay Ginoo sini. Kagay ka man bagbalik sa pagpakamay Ginoo sa tagtagsa nimo kamakanakan amay. Kagay sa Ginoo gamito namon ini sa pagdayaw paghimaya sa imo Ginoo. Kinabalik namon tanan nga kadayawan kag pagpasalamat kay Kristo Jesus sa maluluwas. Amen. Magaling ko dito palihog. And oras sa itong mga announcement no, sa sigid nga tion. Number 1, ang aton nga choir practice sa Sabado. No, panahin sa Gapon, upos kayo Daijof, o kag sa aton tanan ng mga choir members. And then next na aton nga announcement, we'd like to thank you sa aton nga mga nag-decorate no, sa simbahan no, sa Sining Adlaw. Our family Dayuno, ni Pumasino, Gagnaw na Ilsa, and Chowa Teresita. Okay? So thank you sa inyong mga pagbutang no, sa aton mga decorations. And next Sunday, aton decorators, Hisona family and Gallego family. Aton nga pangamuyuan ini nga families of our next decorators. And the next, ang aton nga regional ministry nagapadayon sa Gapon, and ato pamiluan aton mga host o Bible Story Hour, ang aton bag-o nga mga recruit o nga mga host sa Bible Story Hour, aton pangamiluan ang ilang padayon o nga pagpagamit para sa aton nga broadcast ministry. And then ang aton nga new gen, wala pa sila ka-recruit, sila lang yapon Ambosan sila mga recruit ang new gen, aton nga plan sila. And ang aton morning greetings. And morning greetings naton is 6 to 8 in the morning, Monday, Wednesday, Thursday, Friday. And morning devotion, alas 3 sa agahon. That is 3 a.m. ang ating morning devotion from Monday to Friday. And we have a new program. Okay, before we end our broadcast every Monday to Friday, ang gabi sa pagpamalandong. And after that, na-end na dahil natin yung broadcast. So before ta mag-end sa broadcast, na meron na po na program live sa aton FB page, kaya sa aton man sa radio, ang gabi ang pagpamalandong. Then Saturday, of course, pahuway si Pastor for Sunday. Pahuway for Sunday. But wala na pahuway from Sunday to Sunday. Kaya mo na aton nga pasalamatan sa aton nga radio ministry. And salamat man sa nag-donate sa aton bago nga lamisa sa simbahan. Hindi lang naton sila pag-imit lang nilang ngalan, no, kay hindi sila magpakilala, pero ang iba sila kabalo na sa nagubra sa lamisa. Of course, wala man tayo ba manugubra diri, no, siya malanang gubra sa lamisa. Salamat sa nagtrabaho, salamat sa nag-sponsor no, sa aton bagong lamisa. Nakapaway na ang amon nga folding nga lamisa. Amon lamisa paway na siya pero mamintinan na siya. Gina sa maglinalin, dara na gina sa salamat gid sa Ginoo no, for the blessing. Okay? And also atong anniversary, still we are praying now for our anniversary, now 75th anniversary atong speaker Pastor Alon Sagay. And please aton mga t-shirt, turn now the canvas ako no, sang ma-print sa aton nga t-shirt on Sunday, the final naton nga pag istoryahanay no, kung saan ta mapaprint sa aton nga t-shirt. And next Sunday, may aton natang corporate worship. Ma-print kita no, nga ibutan nato sa pulungkuan sa tunga butan nato sang hindi magbungko, then igagahigad pungko
sa tunga hindi magpungko. Kaya yung mga bangko naton duwa lang ang makapungko sini sa piyak kay gagagigad and then sa gwa na ang iban. Now, so we should continue to observe the protocol. Always wear your face mask. Kada gwa sa atong mga balay, always wear your face mask. Kaya kailangan ginanato subong part na gina sa itong kabuhi. And next Sunday, imo na ito na ang aton nga first nga corporate worship sa dali sa Kaliling Baptist Church with following protocols nga dapat sundon. Dapat din natin sundon para nga di ta makigan sa aton nga DOH. Okay, kalains na kung makigan ang ngalan sa simbahan, di nami. Okay? That's why last Friday, istorya na kami ni Kat sa iyang birthday, and I asked him kung pwede na ta magtipon kag kung na-lift na ang EO ni Mayor, but then wala siya pon. Still 30%. And Chairman ni Kap, amo man lagi nimo sa ila simbahan, and sundo naton agud nga mahimo naton nga corporate worship. Okay? So thank you. And ang aton nga baptismal ceremony will be on third Saturday. Third Saturday of May. Ang aton nga baptismal ceremony. Okay? Third Saturday it is 15. Hindi 15, no? 15 is, second, third good ng 15. Ayun na mamaninay na tas na, no? Maninay sa kasal. Tipangawiyatan na sa ding bugat, baptismal ceremony o kasal. Ito nga pangamuluan na. Kaya pag 4th Saturday, hindi na pwede kaysa ako na sa preparation for the anniversary. So, it could be on Friday, 14. 14 na pwede. 14. Pwede na 14 and with special celebration ng 14. May special celebration ng 14. Sige, ato na ngayon, i-announce ko lang sa Sunday, final day for our baptismal ceremony. And the next na itong announcement, ang aton permitting, mabalik na ta sa Merkulis permitting and cottage permitting, balik naman ta, alo na sa aton screen. Ang aton permitting sa Wednesday, 4:30 p.m. and aton cottage sa ilan ni Michael, resume na ang aton cottage sila ni Michael Ferrer nito aton cottage para sa aton cottage sa next this coming Thursday. And then birthday celebrants naton for today. Aton mga birthday celebrants ni bulan Radaje. Ginobran ni kay? Wala. Sige, nagbisyo aton nga mga gamit sa buong. Ang aton mga birthday celebrants, I think naubra mo kayo, no? Ikaw ito pangita. Kaya ikaw nagubra. Okay, hindi ko na-memorize. Nabala ko lang kay Ma'am Beulah birthday. May 14. And then bukas kay Nanay, birthday May 3. Sila pa iba ng mga May. Kay Naidilia. Si Naidilia, May manamo. Si Naibuni. Kay Ralph, 31. Kay Naibuni, 10. Kay Naibuni, 10. Kay Naidilia, urban ni Kalgin hindi ko na-memorize nadila mo kayo. Si Naidilia, Mina, sila na sundanan ni Ma'am Beulah. 15. Muna ito na-memorize yung birthday. Ang kay Nanay Bus, May 3. Okay, Nanay Boss birthday. Then kay Naibuni 10, kay Naidilia 15, kay Ma'am Beulah 14, and kay Ralph 31. So mo ako na memorize ng mga birthday. I hope nga kumpleto na. So wala natin sa malipatan nga birthday. Kag aton mga wedding anniversary. Wala sang ikasasang May? Wala, sige lang. Wala, inansa na natin sa Domingo. Kaya nga ito magagamit si Bong nag-bisyo ini. May tabalokon nga. Okay, so far ang ito mga announcement. Thank you so much sa aton nga tanan. Sa aton tanan nga mga uturan sa tagsa ka mga panimalay. Madamog na salamat sa mga listeners natin sa 96.5 FM. Salamat din sa Purpod. Kaya sa aton tanan nga mga viewers, sa aton tanan viewers sa Pilipinas, sa aton mga FW. Good morning, good evening, and thank you sa inyo pa dahil Purpod sa aton nga pagsimba karon. Magatapos na pa rin bahon, sinigin nga sa aton nga closing hymn. Hatay pa sa aton nga leader.
Okay, maminatod doon, maunungon. Okay, ready, sing. Magmaminatudon, magmaunungon, sa harita sang kabuhi naton, sa ilalong sang iyahay, magmahanda sa pagpakigaway. Igabantalan natin ang unang magambahan, magmalipayon, magmanugon nga sa gihapon, sa harita sa kabuhi naton. Magmaminatudon, magmatugyanon, sa kabuhi sa hari naton, sa wagbilig sa iya tundaron, bubos na pagkamatin umanon. Igabantalan natin ang punong magambahan, magmalipayon, magmaunungon ka sa gihapon, sa harita sa kabuhi naton. Ito ka palihog, number 3. Magmapinatudon, maghimayaon, magari ka Ginoo sa amon, kagamuga ang amon kabubuton, sa imo lang ginahalang namon. Igabantalan natin ang punong magambahan, magmalipayon, magmaunungon ka sa gihapon, sa harita sa kabuhi naton. Ginoo, salamat gid siningang banon. Kabay pa nga kami magmaminatudon sa amon tatagsa ka mga kabuhi kag pag-alagad namon sa imo. Ginoo, kabay pa nga matuman namon ang pulong nimo. Bisan man Ginoo nga hindi man namon ni magulpi, but matamat Ginoo nga mahimo namon ka masunod namon ang pulong nimo Amay. Help us, God, sa amon nga pagpangalagad. Kabisan pa sa matag sa Ginoo ka mga pagpangabuhi, ikaw Ginoo padayon magatipan. Sa tanan namon nga mga kauturan, sa ilatag sa ka mga puluyan, ikaw Ginoo padayon maghatag Ginoo sila sang kusog. Kada bakod sa padayon nga pagpangalagad sa imo sini nga tion sang pandemya. Sa mo tanan Ginoo nga mga listeners diri sa 96.5 FM People's Radio, ikaw man mag-bless Ginoo sa tatagsa ka mga panimalay. Sa tanan namon nga mga viewers, kag Ginoo magapigupo sila Ginoo. Kaya sa amon tanan sa ginadlaw, kabay pa ikaw gid amon na pasidunggan kanimaya. Buligi mi Ginoo nga mangin maminatudon, mangin matutom sa amon pagpangalagad. Bless Ginoo mo tagsa ka mga panimalay, tagsa mga bataan, padayon Ginoo nila nga pag-eskwela, padayon nga mga pagtuon. We are praying, Father God, ikaw gid matas ang kaalam sa pag-answer sila mga modules, mga module, di ba pa Ginoo nga mga pamagi nga mapadayon nila mga pagtuon. And Lord, we pray, buligi man ang amon government sa gihapon. Amon nga tanan nga mga educators, elementary, high school, and college. We are praying, Father, ikaw gid mag-bless. Kabay pa Ginoo, ikaw magapamayos ng simbahan. Ikaw gid mag-bless Ginoo sa amon makinahanglanon, kag mag-provide sa amon makinahanglanon. Kabay pa mga provision magapadayon sa amon tanan. Your sustaining grace maging sa amon nga tanan Ginoo. Updi kami sa adlaw. Ginabalik namon tanan nga pagdayaw kag pagpasalamat. Kagkaron ang gugma sa Dios nga mahi. Ang bugay ni Ginoong Hesus, ang pag-ambay sa Bangang Espiritu, mayin sa aton karon kag sigihapon. Amen.
Mayong agagid sa tanan. Thank you for worshiping with us sa sinyad lao. See you naman sa Merkulis. Thank you. Thank you. Thank you.